Ang Amerika bilang pangunahing superpower ng mundo ay may pinakamalaking puwersa sa militar sa buong mundo at may malawak na imbentaryo ng nuklear, ginagawang hindi praktikal na target para sa pagsalakay. Ngunit kahit ang Amerika ay hindi kayang makasalakay sa mga bansang ating kikilalanin bilang mga bansang pinakamahirap sakupin sa buong mundo. Malamang ay madami ka nang narinig tungkol sa Afghanistan kamakailan dahil sa hindi matagumpay na 20 taon na digmaan ng Amerika sa rehiyon. Bago ito, nakaranas din ang kabiguan ng Soviet Union at pati na rin ng British Empire sa kanilang mga pagsusubok na sakupin ang Afghanistan. Ang pangunahing balakid sa pagsalakay sa Afghanistan, tulad ng ipinakita ng mga nakaraang pagsusubok, ay matatagpuan sa mabangis nitong kalupitan. Ang Afghanistan ay kinikilala sa mga pinakatuyo at hindi maganda na mga disyerto sa mundo na napapalibutan ng halos hindi makatawid na mga bundok. Ang mga geographical na katangian nito ay hindi lamang naglilingkod bilang mga likas na panlaban, kundi nagbibigay din ng mga perpektong taguan at lugar para mag-ambush at magtambalbalik para sa mga puwersang Afghan na nakakaranas ng pagsubok. Ang mataas na mga taluktok ng mga bundok na ito ay nagiging hindi epektibo ang mga armored vehicle at tangke. Ang tanging paraan para hanapin ang mga puwersang Afghan sa kanilang mabundok na tahanan ay sa pamamagitan ng pag-atake ng mga tropang nakasalaksak sa lupa. Ang mga tao ng Afghan ay may malalim na kaalaman sa kultura ng mga rehiyong ito na ginagawang halos imposible para sa mga dayuhang mananakop na magtagumpay. Isa pang salik na nagpapahirap sa pagkakapasok ng Afghan ay ang matatag na populasyon nito. Binubuo ng iba't ibang mga pangkat etniko. Bawat isa ay handang lumaban hanggang kamatayan para sa isa't isa. Ang nagbibigay kulay sa mga tao ng Afghanistan ay ang kanilang hindi nagbabagong katapatan na hindi lamang sa kanilang sariling kultural na grupo kundi pati na rin sa maraming iba pang grupo. Sa uli, ang mga Afghan ay inihihiwalay ang kanilang mga pagkakaiba upang pigilin ang mga dayuhang mananakop na nagpapabaliwala sa anumang stratehiya ng pagsalakay. Maging ito ay sa pamamagitan ng konbensyonal na digmaan, walang tigil na karahasan o sa pagsisikap sa pagpapalaganap ng bansa. Ngayon tukuyin natin ang ating pansin sa China, isang matapang na kapangyarihan sa kanilang sariling paraan. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ang pagsasalakay sa China ay magiging hindi praktikal ay nag-iiba mula sa inaasahan ng karamihan. Una, nagsilbing pinakamalaking bansa sa mundo ang China na may halos 1.4 billion na mamamayan. Ang malawak na demograpikong ito ay nangangahulugang may malaking puwang ng mga potensyal na kawal na maaaring mailipat sa oras ng pagsalakay. Gayunpaman, hindi lahat ng mamamayang Chino ay angkop para sa serbisyong militar. Gayunpaman, kung ang pamahalaan ng China ay magpasya na bigyang prioridad ang produksyon ng mga sandata, maaari nitong magamit ang buong bansa mula sa mga lalaki, kababaihan at bata sakaling ito ay kinakailangan. Bagamat maaaring hindi sa unay nagmukhang maganda ang ideya ng mga sibilyan at hindi maayos na nasanay ng mga kawal na haharap sa maayos na puwersang mananakop, kung ang bilang ng mga mamamayan ng China ay labis na mas marami kaysa sa puwersang mananakop, maaari nilang mabiyag ang mga mananakop. Mayroong ding malaking kalamangan ng China sa panahon ng pagsalakay, ang sentralisadong kapangyarihan ng kanilang pamahalaan. Ang pamumuhay sa ilalim ng isang diktatura ay malayo sa ideal, ngunit kapag kinakailangan ang mabilis na mga desisyon tungkol sa produksyon ng militar at pagtugon sa isang pagsalakay, walang hadlang na kinakaharap ang pamahalaan ng China. Ang China ay may ilan sa mga pinaka-densely populated na mga lungsod sa mundo na nangangahulugang hindi lamang kinakailangan ng isang puwersang mananakop na magaling sa digmaan sa disyerto, bundok at kagubatan, kundi pati na rin sa urban na pakikipaglaban sa mga pakipot na pook. Ang pagtatangka na punan ang mga buong syudad na gawa ng beton na puno ng mga tore at gusali ay tiyak na magpapabagal at malamang na magdulot ng malubhang pinsala sa isang puwersang mananakop dahil sa resistensya mula sa urban na populasyon. Mahalaga ring tandaan ang China ay isa sa mga pinakamalalaking ekonomiya sa buong mundo na may malalaking puwersang paggawa sa kanyang pagproduce ng halos anumang kinakailangang teknolohiya, sasakyan o eroplano sa anumang oras. Ang mga mamamayang Chino ay may kakayahan na labanan ang isang puwersang mananakop at ubusin ang kanilang mga resurso bago pa maharap ng mga mananakop ang huling depensa ng China, ang 350 stockpile ng mga nuclear weapon na nasa loob ng kanilang mga hangganan. Ang susunod na bansa natin na may kalapit na hangganan sa China ay hindi kalayo mula sa Afghanistan.
Ang topografiya ng rehiyon ay tila naglalaro ng malaking papel sa pagtatanggol ng mga bansa laban sa mga puwersang mananakop. Kaalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free books na makakatulong sa iyo. I-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Ang India, halimbawa, ay protektado ng makapangyarihang kabundukan ng Himalaya sa Ilaga, mga desyerto sa kanluran, makakapal na tropikal na kagubatan sa silangan at karagatan na sa timog. Kahit hindi ito isang isla, parang ganoon na rin ang India pagdating sa pagsasalakay dahil ang tanging praktikal na paraan ay sa pamamagitan ng dagat. Sa kasamang palad para sa mga potensyal na mananakop, handa ng Indian military para sa gayong senaryo. Ang Indian Navy ay isang puwersang dapat katakutan. Mayroong mga conventional at nuclear submarines, missile cruisers at isang aircraft carrier na handang magtanggol sa kanilang baybayin. Sa kabuang bilang, tinatayang 150 na barko at 300 na eroplano ang kontrolado ng Indian Navy. Ginagawa itong labis na mahirap na prospektong marating ng anumang puwersang mananakop ang baybayin ng India. Gayunpaman, kahit pa masakop ang isang puwersang mananakop ng mga hangganan ng bansa, hindi magiging maganda ang kanilang kalagayan. Ang India ay nakipaglabanan na sa mga kalabang Pakistan at China ng maraming taon at ang kanilang militar ay nag-develop ng mga estratehiya para sa pagtanggol, hindi lamang laban sa isa kundi dalawang puwersang mananakop ng sabay-sabay. Isa sa mga pinakamatinding yaman ng India ay ang kanilang malawak na paghahanda para sa gayong sitwasyon na nagsisiguro na hindi sila matutunton dahil umaasa sila na kakailanganin nilang protektahan ang kanilang bansa mula sa maraming mananakop. Kung sakaling subukan ng kalabang militar na sakupin ng India, napakahigpit ang kanilang mga taktikal na opsyon. Ang malalaking kabundukan ng Himalayas ay nag-aalis ng posibilidad ng suporta sa ere at operasyon sa lupa sa ilagang bahagi ng bansa. Kung ang mga puwersang Indiano ay mag-urong-sulong sa mga bundok at panatilihing ang kanilang mga posisyon, magre-resulta ito ng isang mahaba at hindi winnable na laban para sa puwersang mananakop. Bukod dito, ang populasyon ng India ay kalakip na nakikipagkompetensya sa China na may halos 1.4 billion na tao. Sila rin ay mayroong 160 na mga warhead ng nuklear. Isa pang bansa sa Asia na itinuturing na hindi maaaring masakop ay ang Democratic Republic of Korea o North Korea, kahit na sila ay nasasakupan ng isang tiranong diktador na handang gawin ang lahat para mapanatili ang kapangyarihan, kasama na ang pagpapahina sa kanilang sariling mamamayan. Magmamalaki ang North Korea ng kanilang makapangyarihang hukbo na kinabibilangan ng pangalawa sa pinakamalaking hukbo sa mundo na may mga 700,000 aktibong miyembro at 4.5 milyong reserba. Ang bansa ay patuloy na naghahangad ng kapangyarihan at nagpapakita ng kanilang lakas sa mga Western countries. Sa kasalukuyan, ang North Korea ay may mga 4,200 na tank, 458 na eroplano ng combat, 750 na sakyang pandagat at tinatayang 30 hanggang 40 warhead ng nuklear. Dahil dito, kinakailangan ng sinumang nais magtangkang mag-invade na ilabas ang buong hukbo at kahit iyon ay maaaring hindi sapat. Bukod dito, nananatili ang magandang ugnayan ng North Korea sa China, kaya't kung may bansa mang subukang mag-invade sa North Korea, malamang natutulungan ito ng China. Bilang resulta, ang pagharap ng parehong hukbo ng North Korea at China ng sabay-sabay ay halos imposible at maaaring magdulot ito ng pandaigdigang alitan na katulad ng World War II at maaaring mauwi sa isang malupit na nuclear holocaust. Ang susunod na bansa naman ay ang Russia. Malinaw na ipinakita ng kasaysayan na walang pag-asa ng matagumpay na invasion at pagsakop sa Russia. Bilang pinakamalaking bansa sa lupa, ang topografiya ng Russia ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga kagubatan at mga hamon. Malaking bahagi ng hilagang bahagi ng Russia ay matatagpuan sa Arctic na nagiging halos imposible ang ganap na invasion ng bansa. Ang karamihan ng teritoryo ng Russia ay mahirap, tuyo at sobrang malamig. Gayunpaman, hindi ito klima at lupa ang pangunahing hadlang sa isang invading force. Ito ang determinasyon ng mga Russian at ang kanilang mga aksyon sa kanilang sariling bansa. Nang inilunsad ni Napoleon ang kanyang pananakop noong 1812 at noong nagtangkang mag-invade ang Axis powers noong World War II, pareho itong nagtagumpay. Ang sobrang laki ng Russia ay isang kilalang faktor at maayos itong nauunawaan ng mga Russian.
Hindi sila natatakot na humurong palalim sa malapit na kalikasan ng kanilang bansa. Ang hamon para sa isang invading force na kapag umuurong ang mga Russian, wala silang iniiwan. Kasama na dito ang pagkasira ng mga struktura para sa tirahan, pagkasira ng mga taniman para sa pagkain at pagiging hindi magamit ng mga pabrika para sa produksyon at pagkumpuni ng mga kagamitan. Mas pinipili ng mga Russian na sirain ang kanilang sariling tahanan kaysa hayaang itong mapaskamay ng mga mananakop. Gaya ng natutunan ng bawat hukbo na nagsikap na mag-invade sa Russia nang walang kanlungan mula sa malapit na panahon ng Russia at pagkakaroon ng sustento, ang tagumpay ay nagiging imposible at ang pagkatalo ay inaasahan. Ang sobrang laki ng Russia ay nagpapakailangan sa mga mananakop na isagawa ang labanan sa 11 magkakaibang time zones nang sabay-sabay kung nais nilang sakupin ang buong bansa. Ito pa lamang ay nagiging balakid na sa pagpaplano ng pananakop sa Russia. Bukod dito, may aktibong hukbo ang Russia na may higit sa 1 milyong kawani at may karagdagang 2 milyon na reserve. Bukod dito, nagtatamasa ang Russia ng suporta mula sa ilang dating teritoryo ng Soviet Union at iba't ibang komunistang bansa sa buong mundo. Bukod dito, ang Russia ay pangalawa lamang sa Amerika pagdating sa dami ng kanilang stockpile ng mga armas na nuklear, na may mga 1,600 na umiiral at handang gamitin ang marami pang libong nakareserba. Ang huling bansa natin, bagamat may reputasyon ito para sa kabaitan, ay magiging matindi para sa sino mang magtangkang manakop. Ang Canada ang pangalawang pinakamalaking bansa sa mundo pagdating sa lawak ng lupa, na karamihan ng teritoryo ay natatakpan ng yelo at niebe o may matitinding mahirap takbuhing kalupaan. Gayunpaman, ang pangunahing hamon sa pag-invade sa Canada ay hindi ang pisikal na handang mararanasan mo, kundi ang kakailanganin mong harapin na kaalyado. Dahil karamihan sa mga accessible na rehiyon ng Canada ay nasa timog, ang sino mang magtangkang mag-invade ay kailangang maglakbay sa United States na matatag na kaalyado ng Canada at may pinakamalaki at may pinakamakapangyarihang hukbo sa buong mundo. Kaya't ang pag-invade sa Canada ay hindi lamang isang praktikal na opsyon, bagamat maaaring tila lohikal na mahirap pasukin ang mga malalayong bansa. Hindi na ito totoo sa kasalukuyang mundo. Ang mga advanced naval vessel at eroplano na nagpapalakas ng kakayahan na pasukin kahit mga liblib na rehiyon upang maging bansa na hindi madaling ma-invade. Kakailanganin ng kombinasyon ng mahirap na topografiya, makapangyarihang hukbo at mamamayang handang gumawa ng anumang hakbang upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Kasangga ng ating presidente sa pamumuno ng ating bansa. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa mga bansang ito? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.